Meron tayong subscriber na nagpadala ng mga tanong patungkol sa pagiging QS. Halika, sagutin natin. Hello guys! Welcome to my channel! So today is Thursday, naka-work from home tayo ngayon. So as usual, pag nag-work from home tayo, meron tayong opportunity na makagawa ng video. So right now, gusto kong sagutin yung isa sa mga questions ng isa sa ating mga subscribers kasi nagpadala siya ng tanong sa atin regarding sa pagiging quantity surveyor ko dito sa Canada. So nagpadala siya ng mga tanong, sinagot naman natin yung sa DM. Pero since nag-work nga ako at hindi ko ma-accommodate lahat ng tanong niya, sinabi ko sa kanya na i-message na lang niya yung mga tanong niya sa akin at sasagutin ko in due time. Pero since nilagay niya yung mga tanong in order, may mga nakalist yung mga tanong niya, naisip ko na gawan ko na lang ng content to para at least kung meron man sa inyo na QS din na katulad ko na nasa Pilipinas, maaaring makatulong itong mga sagot na to pag napanood nyo yung video. So short backstory lang guys. Ang nagpadala sa atin ng mga tanong is si Hinya Santos. Siya ay kagagraduate niya lang ng Civil Engineering sa Pilipinas. Board passer siya noong November 2024. So last year lang yon. So we can say na freshly minted Civil Engineer sa Pilipinas. Ngayon nagdadalawang isip siya kung ipupursue niya ba yung pagiging Structural Engineer or magiging QS na lang siya or Quantity Surveyor. And sabi rin niya na may mga nag-offer nga sa kanya ng trabaho sa Pilipinas. Una is Junior Structural Engineer, 18,000 per month yung sahod na yon. And pangalawa naman is Assistant Quantity Surveyor, 20,000 plus ang allowance na yon. So ito nga, nagpadala siya sa atin ng mga tanong regarding sa pagiging Quantity Surveyor. At dito ko gustong i-focus sa mga tanong niya, yung mga sagot na ibibigay natin sa kanya tungkol sa pagiging Quantity Surveyor. Kasi nga, isa akong Quantity Surveyor / Estimator for almost 20 years na. So kahit paano, I hope makatulong itong mga sagot ko sa kanya na bago-bago pa lang at nagsisimula pa lang ng kanyang career sa Pilipinas. So tara, umpisahan na natin. So, ang una niyang tanong is, paano po gumaling sa pagiging QS? Ano mga dapat kong aralin or gawin bago magsimulang mag-work? So far po kasi, one subject lang po ang quantity surveying namin nung college. So, masasabi kong wala pa po akong experience talaga pagdating sa QS at mag-start na po ako ng works as Assistant QS sa January 13. So, ang sagot natin dyan is, nothing beats experience. Experience ang kailangan mo. Kasi theory is good na pag-aaralan natin yan sa eskwelahan, pero you need actual construction experience. So, as a QS, hindi lang dapat theory ang kailangan mo rin pumunta sa site at makita in person, in actuality, yung mga ginagawa. Kasi, pag nakita mo na yung mga trabaho in person, tapos umupo ka at mag-start ka ng mag-estimating, magkakaroon ka ng idea kung paano i-quantify yung mga materyales na kailangan mo. And then, kailangan mo rin ng wide imagination. Kaya nasasabi ko na kailangan mo ng wide imagination kasi pag titingin ka sa plano, kailangan mong i-picture din sa totoong buhay yung nakikita mo sa plano. And from there, magkakaroon ka ng idea kung paano mo i-quantify ang isang materyales or ang isang structure. Kailangan mo rin ng patience. Kasi kailangan mo ng pasensya kasi hindi lang iisang klase ng drawing ang titingnan mo. So maraming drawing siya and kailangan mong i-improve yung pag-a-analyze mo ng mga drawing from one drawing sheet to another kasi kailangan mong i-picture sa utak mo kung paano mo i-execute ang isang bagay para ma-quantify mo siya properly. Tapos kailangan din ng analytical thinking. So yun yung sinabi ko, theory is good, kasi doon na de-develop yung ating mga analytical thinking and kailangan mo rin ng experience kasi pag kinumbine mo yung theory sa actual experience and yung sequence ng trabaho, doon papasok yung critical analytical thinking sa trabahong gagawin mo. So pag meron kang analytical thinking, alam mo kung ano yung kailangan unahin, magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga dapat mong i-consider pagka mag-quantify ka na. Tapos isa rin sa mga advice na masasabi ko is, huwag kang mahiyang magtanong sa mga seniors mo. Assume mo na hindi alam ng senior mo yung ginagawa mo or i-assume mo na hindi mo lahat alam.
Yan ang pinaka-importante pag may kasama kang mas may experience sa'yo. Pag meron kang hindi nauunawaan, magtanong ka. Kahit may nauunawaan ka, magtanong ka pa rin just to make sure na tama yung iniisip mo. Kasi sila, yung mga seniors mo, may experience na yan and matututo ka mula sa mga experience nila. Be a sponge or maging foam ka kung saan ina-absorb mo lahat ng knowledge na nasa paligid mo. Learn everything that you can. Ito yung masasabi ko pag nagsisimula ka pa lang in the field of quantity surveying. Tapos second na tanong niya is, ano pong mga software ang mahalagang aralin na makakatulong sa QS? Ang sagot dyan is, ang una mong kailangan mga software sa simula is, kailangan mo ng calculator. Hindi mga software muna, kailangan mo ng practical, actual experience. So, kailangan mo muna ng calculator. Huwag ka muna magdepende sa mga software. And then, kailangan mong matuto kung paano gumamit ng scale at tumingin sa mga actual plans. Pag na-develop mo yung mga basic na yan, calculator, mag-quantify ng mano-mano, mag-scale ng mga drawing plans mano-mano, then pwede ko sabihin na pwede ka na mag-step up sa susunod na level at dito na nga yung mga softwares. So ano yung mga softwares na kailangang matutunan? Una, Microsoft Excel. Kasi ito ang pinaka-primary software na kailangan mo sa pagko-compute, pag-estimate ng lahat ng bagay. So, learn the basics of Microsoft Excel, mga basic formula ng pagko-compute, and then little by little, alamin mo yung mga complex formulas na ino-offer ng Microsoft Excel. Yung mga medyo complicated formulas like SUMIFs, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, SUMIFs with an S, or yung mga, basta yung mga maraming complex formulas na ino-offer ng Excel, kailangan matutunan yan. Like, also yung paggamit ng pivot table, kailangan mo rin matutunan yan. Yun ang pinaka-importanting masasabi ko sa buhay ng isang quantity surveyor. Dapat master mo ang Microsoft Excel. Diyan ka mag-focus. Kasi diyan mabubuhay yung pagkukompute mo, diyan mabubuhay yung pagtatabulate mo. Lahat na kailangan mong gawin as a quantity surveyor, nakadepende kung gaano kalalim ang knowledge mo sa paggamit ng Microsoft Excel. Ngayon, pagdating naman sa pag-measure ng mga drawings, ang mga basic softwares na may recommend ko is ang AutoCAD. Kailangan yan sa Pilipinas. Kahit basic lang, hindi mo kailangan matuto kung paano gumawa ng mga building sa AutoCAD. Kailangan mo lang matuto kung paano mag-measure sa AutoCAD. And then, nandiyan yung on-screen takeoff. So, ginagamit natin yan sa pag-measure ng mga PDF drawings. And then, nandiyan din yung Bluebeam review. Katulad yan ng on-screen takeoff kung saan ginagamit natin yan sa pag-measure ng mga drawings. And then, pagdating naman sa actual pagpepresyo ng mga materyales, pagdating sa actual na paglalagay ng manpower, man-hour, equipment cost, material cost, etc. etc. Ang kailangan mong gamitin dyan, bukod sa Excel, kasi for the longest time, Excel ang ginagamit ko sa mga yan, kailangan mo rin matutunan yung tinatawag nating Candy Software or CCS. CCS stands for Construction Computer Software. So medyo advanced na to at mga licensed companies lang ang meron nito. Pero kahit na hindi mo alam to, it's okay kung meron mang company na may alam nito at ma-hire ka sa company na yon. It doesn't necessarily mean na alam mo agad yung CCS na to. Pero kailangan mo siyang matutunan. Sabi ko nga nung una, kailangan mo maging sponge, kailangan mo mag-absorb ng mga bagay, magtanong ka sa mga seniors mo. So isa ito sa mga bagay na kailangan mo matutunan. Nung bago-bago ako sa trabaho ng quantity surveying at estimating, hindi ako marunong mag-Microsoft Excel, wala akong alam sa AutoCAD, wala akong alam sa on-screen takeoff, wala akong alam sa Bluebeam, wala akong alam sa Candy Software. So lahat ng to, as you go along, magkahalong self-review, manood ka sa mga YouTube ng mga tutorials, self-taught ka, so do your own diligence, pag-aralan mo mga to, and at the same time, magtanong-tanong ka rin sa mga seniors mo. Kasi may alam sila na hindi mo alam. So yun ang masasabi ko pagdating sa mga softwares na kailangan mong matutunan as a quantity surveyor. Yung question number 3 naman niya, tanong niya is, kung uulit po ba kayo ng career, simula pa lang po ng pagpili nyo ng course sa college, civil engineering pa rin po ba kayo or iba na po at bakit po? Magandang tanong ito kasi kukwento mo kung bakit ako naging civil engineer. Alam nyo guys, nung bata-bata pa ako, ang hilig ko talaga is mag-drawing. Hindi naman sa pagbumayabang, pero kahit pa paano may talent ako sa pagdodrawing nung bata ako. Pero as I grow up,
pumapasok na yung laziness, tinatamad na ako mag-drawing. So, nawawalan na ako ng motivation para maging architect. Kasi nung bata ako gusto kong maging architect. Tapos sa college namin noon, sa engineering department, 4 na courses lang yung ino-offer eh. Isang architecture, which sabi ko nga, tinatamad na ako mag-drawing. So, hindi ko na pinursue yung architecture. Tapos, electrical engineer. Ako naman is takot ako sa kuryente. Ayoko na kuryente ako. So, X yun. Tapos, mechanical engineering. So, that time, iniisip ko pagka mechanical engineer ka, mekaniko ka, mga grasa-grasa yung mai-involve ko sa mga bagay na may grasa or something. So, sabi ko, X din yun. Ayoko maging mechanical engineer. So, ang nagiging option ko na lang is civil engineering. Kasi sa civil engineering, dapat marunong ka sa math. So, hindi naman sa pagbumayabang, medyo above average naman ako nung nag-aaral ako pagdating sa math. So, sabi ko, sige, magsi-civil engineering na lang ako. So, doon na-stuck yung career ko as a civil engineering student. And nagtuloy-tuloy na nga hanggang sa makagraduate ako ng civil engineering. And then, nung nakapag-work na ako, unang trabaho ko noon, naalala ko, sa Baguio pa yon, ang unang trabaho ko is site engineer. So, assistant ako ng civil engineer sa site. So, doon ako na-assign sa mga paggawa ng mga bahay, mga buildings, tapos na-assign din ako sa kalsada. Pero, I'll be honest, nung time na yun, kasi like ka nakabilad sa araw eh. Tapos sabi ko, parang hindi sa akin to. Tsaka parang naboboard din ako sa pagiging site engineer noon kasi it's more of nakikipag-ano ka sa mga tao, binabantay yung mga trabahador mo, tinitingnan mo yung trabaho nila. So, walang masyadong involvement sa office kasi nga nasa site ako noon. And at the same time, mainit sa Pilipinas, so hindi ko talaga na-enjoy yung pagiging site engineer ko. So, nung nag-apply ako sa EEI, luckily, napunta ako sa tender department, sa estimating department. And from that point on, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Kasi mahilig akong tumingin sa mga drawing, mahilig akong mag-compute, mahilig akong doon ng mga analytical critical thinking. So, doon na na-stack yung pagiging QS ko or estimator sa Pilipinas. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, nung napunta ako sa Middle East, ganun yung naging trabaho ko. And luckily, kahit na nandito na ako sa Canada, ganito pa rin yung trabaho ko. And nag-i-enjoy naman ako. Sabi nga hindi ko alam kung sino nagsabi dito, pero sabi nga sa kasabihan, find a job that you like. Because if you do that, you will not find that job boring. So, siguraduhin mo na yung hahanapin mong trabaho is yung gusto mong gawin kasi hindi magiging boring yung trabaho na yun. So, kung ako pipiliin, yes, civil engineering pa rin ang pipiliin ko. And yes, quantity surveying pa rin sa mga fields ng civil engineering ang pipiliin ko. Tapos may pahabol na tanong pa pala siya. So, sabi niya sa pahabol na tanong niya, makakatulong po ba ang master's degree sa pagiging QS? Well, ang sagot ko dyan is medyo tricky yung question na to. Hindi rin ako sigurado kung may master's degree sa QS sa Pilipinas since technically I never enrolled into one. Hindi rin ako nag-aral ng quantity surveying. Pero ang may advice ko is ikaw as a starting quantity surveyor sa Pilipinas, mag-apply ka as a member of the PICQS or the Philippine Institute of Certified Quantity Surveyors. So, tinakil ko na yan sa isang video ko. Ilalagay ko na lang yung thumbnail na yun. Ito yun. So, kung gusto mong panoorin dyan kung ano yung PICQS sa Pilipinas, panoorin mo yan. Pero ang kagandahan kasi niyan is kung isa kang corporate member of the PICQS, may chance ka na maging professional quantity surveyor dito sa Canada. So, I advise you na habang nasa Pilipinas ka at QS ka sa Pilipinas, try mo magpa-member sa PICQS and aim na maging corporate member ka ng PICQS. So, yun yung mga sagot ko sa mga tanong mo and I hope kahit paano nakatulong yung mga sagot ko na ito. May gusto nga pala akong i-introduce sa video na to and hopefully magawa ko to sa mga succeeding videos. Tatawagin natin ang segment na to na Know Your Catholic Faith. Kasi guys, you know very well from my previous videos na isa akong Catholic. And isa sa mga roles ng isang Catholic is to help the church spread the gospel. So gusto kong gawin sa video na to, starting sa video na to, is gusto kong mag-explain ng aming Catholic faith one topic at a time and in less than 1 minute. So gagawa ko ng tanong, isang tanong for every video.
And sasagutin ko yun in the shortest amount of time possible. So, umpisahan natin ngayon. Ang tanong is, ano ang bautismo sa Catholic Church? And timer starts now. Ang bautismo sa Catholic Church is the doorway to becoming a Christian. So, kung maaalala nyo, kapag may binabautismoan sa Pilipinas, lagi natin silang ginigreet na welcome to the Christian world. And utos ni Jesus na bago siya umakyat sa langit is, baptize all nations. And sabi din niya sa isang verse sa Bible, he who believes and is baptized will be saved. So we believe that for you to be a Christian, of course, you must believe in the Christian faith and you must be baptized into the church. So yun po ang bautismo in the Catholic Church. It is the doorway to becoming a Christian and ito yung way para maging member tayo of the body of Christ. So I hope maliwanag kung ano yung bautismo sa Catholic Church. So there you go guys. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends. And also, don't forget to drop your comment kung may mga tanong kayo regarding sa Catholic faith, tanong nyo lang rito, and tatry natin sagutin yan in our succeeding videos. And mag-share na rin kayo ng comment nyo kung ano sa tingin nyo yung mga advice na binigay ko sa ating fellow subscribers na quantity surveyor ngayon sa Pilipinas. So hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!